Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya. Isa na namang edisyon ng kwentong kababalaghan ng ating matutunghayan ngayong gabi. Samantala, huwag niyong kakalimutan ang inyong mga shoutouts ha. Ilagay niyo lamang po dito sa ating pong comment section para naman maitampok natin iyan. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento para sa gabing ito. Matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Dustin. Sa ngayon kay istorya ay mag-isa na lamang ako sa buhay. Wala akong asawa at wala rin akong anak. Sa edad kong 45 ay nasanay na ako mamuhay na mag-isa sa isang maliit na apartment dito sa Maynila. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang warehouse supervisor sa isang kumpanya ng mga tela. Maayos naman ang trabaho, tahimik at walang masyadong kompetisyon. Sakto lamang sa isang taong tulad ko na mas gustong mapag-isa. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong 23 anyos pa lamang ako. Pero bago ko simulan ang parting iyon, gusto ko munang malaman ninyo na hindi ako pinalad sa itsura kay istorya. Alam niyo yung pakiramdam na bata ka pa lamang, alam mo nang hindi ka kasali sa mga bibo at gwapo. Tandang-tanda ko pa noong elementary ako, lagi ako nagtatago sa likod ng pinto tuwing recess. Habang yung ibang bata ay nagtatakbuhan at naglalaro sa field, ako naman ay nakatago lamang at tinitingnan sila mula sa malayo. Ayaw ko kasi makita ng mga kaklase ko dahil alam kong pagtatawanan lamang nila ang itsura ko. Malaki ang salamin ko noon. Payat na payat ako at maliit ang isang mata ko. Malapad ang ilong at hindi pa pantay ang malalaking ngipin ko. Bawat tawid ko sa hallway, para bang napapakinggan ko ang mga bulungan nila. Pag-uwi ko naman sa bahay, tanging si nanay lamang ang nakakaunawa sa akin. Hahaplusin niya ang buhok ko at sasabihing, "Dustin anak, huwag mong pansinin ang mga sinasabi nila. Balang araw, makikita rin ng ibang tao ang kabutihan ng puso mo. Yun ang mas mahalaga." Pero kay istorya, sa edad na iyon, mahirap maniwala kay nanay. Tuwing titingnan ko ang sarili ko sa may salamin, ang nakikita ko lamang ay isang taong hindi kailanman magugustuhan ng kahit sino. Parang nakatatak na sa isip ko na habang buhay ako magiging tagapanood lamang ng saya ng iba. Lumaki akong lagi nakayuko. Hindi ako marunong tumingin ng diretso sa mga mata ng tao. Nahihiya ako Pakiramdam ko, bawat tawa nila na napapakinggan sa kalsada, kahit hindi ko naman sila kakilala, para iyon sa akin. Akala ko'y lagi may dumi ako sa mukha o kaya naman mayroong mali sa suot ko. Noong magbe-23 anyos na ako, nakapasok ako bilang checker sa isang malaking factory na gumagawa ng mga plastic containers. Masaya ako noon dahil kahit papaano'y may trabaho na ako. Pero kahit doon, hindi nawala ang mga pasaring. "Oh, ayan na si Dustin, yung seryosong checker." Ang sabi ng iba habang nagtatawanan. Sanay na ako sa mga ganoon. Pero mas pinipili ko na lang na magtrabaho ng maayos para may maipadala akong pera kay nanay sa probinsya. Ang factoring iyon na naging mundo ko. Puno ng ingay ng mga makina, mga plastik na binibilang, at ang init sa loob ng planta. Pero sa totoo lamang, mas gusto ko na yung ingay ng makina, ang tumatabon sa lungkot na nararamdaman ko. Subalit isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga boxes sa dulo ng production line, may isang babaeng lumapit sa akin. Inasahan ko na aasarin lamang din niya ako. Pero laking gulat ko nang ngumiti siya ng napakatamis. "Dustin, hindi ba? Kumain ka na ba?" ang tanong niya. Siya si Elaine,
ang bagong operator sa kabilang linya. Kaistorya, sa loob ng maraming taon, siya lamang ang tanging nagtanong sa akin kung kumusta ako o kung kumain na ba ako. Hindi ko alam ang isasagot ko noon, parang nabulol pa ako. Mula noon ay naging madalas ang paglapit ni Elaine sa akin tuwing break time. Lagi niya ako dinadalhan ng tinapay o kaya ay biskwit. Hindi ko maintindihan kung bakit siya mabait sa akin pero ang kanyang bawat salita ay parang musika sa tenga ko. Yung dating maingay at mainit na factory parang naging payapa tuwing naririyan siya. Nagsimula kaming tuksohin ng ibang mga operator. "Uy, Dustin, mukhang may pag-asa ka kay Elaine ha?" Ang sabi nila. At sa unang pagkakataon sa buhay ko kay istorya, hindi ako nainsulto. Sa halip ay naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Nagsimula akong mangarap. Ang sabi ko sa aking sarili, baka tama si nanay. Baka may pag-asa ang isang tulad ko sa isang kagaya niya. Gabi-gabi bago ako matulog sa maliit kong kwarto, mukha ni Elaine ang huling naaalala ko. Yung paraan niya ng pagtawa at yung paghagis niya ng buhok sa likod. Nagsimula na rin ako mag-ayos ng aking sarili. Bumili ako ng bagong polo, nagbabango at sinubukan kong ayusin ang buhok ko. Umaasa ako na mapapansin niya na mayroong pagbabago sa akin. Na hindi lamang ako yung hawak na checker na laging nakayuko. Isang araw ay naglakas loob akong bumili ng isang pumpo ng bulaklak sa palengke bago pumasok sa trabaho. Buong umaga akong hindi mapakali. Pinag-iisipan kong mabuti kung paano itong ibibigay sa kanya. Gusto kong ipakita sa kanya na seryoso ako at gusto ko siya. Noong lunch break ay hinarap ko siya sa gitna ng kantin. Maraming tao noon kay istorya. Nakatingin halos lahat ng katrabaho namin. Nanginginig ang mga kamay ko at basang-basa ng pawis ang palad ko nang iabot ko sa kanya ang mga bulaklak. "Elaine, para sa iyo," ang sabi ko. Pero imbes na tanggapin niya ito, nakita ko ang gulat at pagkahiya sa kanyang mukha. Umiwas siya ng tingin at hindi man lamang hinawakan ang bulaklak. Biglang lumapit si Edward, ang gwapong team leader namin. Yung laging paborito ng lahat. Inakbayan niya si Elaine sa harap ko mismo. "Oy Dustin, pasensya na ha. Pero boyfriend niya ako. Pinagtitripan ka lang namin para naman sumigla ka sa trabaho. Kaya ang dahilan kung bakit naging mabait sa'yo si Elaine." Ang sabi pa ni Edward habang tumatawa ng malakas. Nagtawa na rin ang mga tao sa aking paligid. Ramdam ko ang pag-init at pamumula ng aking mukha kay istorya. Gusto kong lamunin ako ng lupa sa mga oras na iyon. Para akong binaril sa gitna ng kantin. Hindi ko na nagawang sumagot pa. Naglakad ako palabas ng kantin sa gitna ng kanilang mga tawanan. Pigil na pigil ang luha ko habang nag-out ako ng maaga. Hindi ko na kayang ituloy ang shift ko sa sobrang hiya at sa sakit. Napunta ako sa isang lumang plaza sa labas ng factory. Naupo ako sa isang bakanteng bench habang pinagmamasdan ng mga taong masaya sa aking paligid. Pakiramdam ko'y bumalik ako sa pagiging batang tago ng tago sa likod ng pinto. Nawala talagang puwang ang isang kagaya ko sa mundo ng mga magaganda at gwapo. Na lahat ng kabaitan ni Elaine, isa palang malaking biro lamang. Habang nakatulala ako at iniisip kung paano pa ako makakabalik sa trabaho bukas, may narinig akong sumitsit mula sa gilid ng isang malaking puno sa aking likuran. "Psst! Binata!" Lumingon ako at nakita ko ang isang matandang kuba. Nakatitig siya sa akin ng diretsyo. May hawak siya mga kakaibang gamit. Mga bote na may lamang ugat at kung ano-ano pa. Sinenyasan niya ako lumapit sa kanya. Nung unay natatakot ako pero dahil sa sobrang lungkot ko, para bang may humila sa akin
napakinggan ang sinasabi niya. Ayaw ko talaga sanang lumapit kay Istorya dahil sa totoo lamang, medyo nakakatakot ang kanyang hitsura. Bukod sa pagiging kuba, ang dumi rin ng kanyang suot at ang haba ng kanyang mga kuko. Pero pilit niya akong tinatawag. Sinasabi niyang alam niya ang mabigat na dinaramdam ko. Binata, lumapit ka rito. Huwag kang matakot. Ang sabi pa niya sa isang paos na boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Lumapit naman ako at para bang may kung anong magnet na humihila sa akin. Nung nasa harap na niya ako, tinitigan niya ako ng diretso sa mata. May problema ka sa pag-ibig, anak. At alam ko kung paano mo makukuha ang gusto mo. Ang bulong pa niya. Nagulat ako dahil hindi ko naman sinasabi sa kanya ang nangyari sa kantin, pero parang nababasa niya ang laman ng isip ko. May kinuha siya mula sa loob ng kanyang maduming bulsa. Isang maliit na bote na gawa sa madilim na salamin. Sa loob niyon, may nakita akong kakaibang damo na kulay ube at para bang gumagalaw pa kapag tinititigan mo ito na matagal. May kasama rin itong isang maliit na papel na may mga dasal na isinulat sa pulang tinta. Hindi pamilyar sa akin ang mga salita. Para mga sinaunang sulat na hindi ko maintindihan. Ang sabi ng matanda, painumin ko lamang daw ang babaeng minamahal ko at siguradong hindi na ito makakatingin sa ibang lalaki habang buhay. Nagtaka ako dahil parang alam na alam niyang wasak ang puso ko ng araw na iyon. Bagamat natatakot ako sa maaaring mangyari, mas nanaig ang kagustuhan kong makuha si Elaine at makaganti sa hiya na ibinigay ni Edward. Kinuha ko ang bote at nagbayad ako ng halagang hinihingi niya. Hindi biro ang presyo, halos kalahati ng sahod ko ng kinsenas, pero ibinigay ko pa rin. Umuwi ako ng may dalang pag-asa. Iniisip ko na sa wakas, mapapasa akin na ang babaeng pinapangarap ko. Pero habang naglalakad ako pa uwi, may nararamdaman akong kakaibang kilabot. Para bang may sumusunod sa akin sa dilim ng kalsada. Pero tuwing lilingon ako, wala namang tao. Tanging ang tunog lamang ng sarili kong hininga ang napapakinggan ko. Kinabukasan ay pumasok ako sa factory na medyo kinakabahan. Hindi ko alam kung paano kong kakausapin si Elaine pagkatapos ng nangyari sa kantin. Pero laking gulat ko nang siya pa ang unang lumapit sa akin ng break time. Lumapit siya sa pwesto ko sa warehouse para humingi ng paumanhin sa ginawa ni na Edward. Ang sabi niya, hindi raw niya sinasadyang saktan ang damdamin ko at nabuyo lamang daw siya at nadala sa biro ng kanyang boyfriend. Nakita ko ito bilang pagkakataon. Sinabi ko sa kanya na okay lamang ang lahat at wala naman akong sama ng loob. Naglabas ako ng isang bottle juice na binili ko sa may tindahan kanina na hinaluan ko na ng laman ng bote na ibinigay ng matanda. Elaine, binili ko nga pala to para sa iyo eh. Ang sabi ko pa sa kanya na may pilit ng ngiti. Pinanood ko siyang inumin ng juice. Bawat lunok niya ay parang tumitigil ang tibok ng puso ko. Pinanood ko siya hanggang sa maubos ito habang hindi ako kumukurap sa pagtitig sa kanya. Gusto ko makasiguro na wala siyang ititira. Pagkatapos niyang uminom ay wala namang agad na nagbago sa kanyang kilos. Nagpasalamat lamang siya at bumalik na sa kanyang line para magtrabaho. Sa totoo lamang, nainis ako ng hapong iyon. Akala ko ay parang sa pelikula na agad natatalab ang gayuma at yayakapin niya ako. Pakiramdam ko'y naloko ako ng matanda sa may plaza. Pag-uwi ko, itinago ko na lang ang boteng may natitira pang damo sa pinakadulo ng cabinet ko sa kwarto, sa ilalim ng mga lumang gamit ko. Isang linggo ang lumipas at tila nakalimutan ko na ang tungkol sa gayuma dahil laging sobrang abala ako sa overtime. Kailangan naming maghabol ng kota sa plastic containers
Kaya naman halos hindi na kami nagkakausap ni Elaine. Pero nagulat ako ng isang tanghalian, bigla siyang lumapit sa akin sa kantin. May dala siyang baon na pagkain. Isang espesyal na putahe na amoy ang sarap nito. Dustin, naisipan kong ipagluto ka dahil parang ang payat mo na at napapagod ka na masyado sa warehouse. Ang sabi pa niya habang inilalapag ang pagkain sa harap ko. Nakatingin siya sa akin ng kakaiba ka istorya. Ang kanyang mga mata ay parang kumikinang na ewan at hindi niya maalis ang paningin sa bawat galaw ng kamay ko, sa bawat pagsubo ko. Hindi na siya ang dating Elaine na palaging tumatawa kasama ang ibang mga katrabaho. Ngayon, parang ako na lamang ang nakikita niya. Nabalitaan ko rin sa ibang mga operator na nakipag-break na pala siya kay Edward nang walang sapat na dahilan. Ang sabi nila, bigla na lamang daw itong nakipaghiwalay at sinabing ayaw na niya sa lalaking iyon. Doon ko na-realize na parang nagsimula ng tumalab ang gayuma ng matanda. Ang dating mailap na Elaine, ang babaeng hindi ko inakalang papansin sa akin, unti-unti nang lumalapit at dumidikit sa akin ngayon. Hindi nga nagtagal ay naging kami na nga ni Elaine. Sa unang ilang linggo ay parang nasa ulap ako. Hindi ko mapaniwalaan na ang pinapangarap kong babae noon, kapiling ko na ngayon. Sabay kaming pumapasok, sabay kaming kumakain, at sabay rin kaming umuuwi. Pero habang tumatagal, ang dating masayahin niyang ugali napalitan ng isang matinding obsesyon sa akin. Nagsimula siyang maging sobrang selosa. Ayaw niyang lumalayo ako sa kanyang paningin kahit saglit lamang para uminom ng tubig sa factory. Kapag may kinausap akong ibang babaeng empleyado, kahit tungkol lamang sa trabaho, makikita ko agad ang galit sa kanyang mukha. At sa tuwing uuwi kami, lagi siyang nakakapit sa braso ko ng napakahigpit. Yung tipong babauna ang kanyang mga kuko sa balat ko. Parang natatakot siyang bigla na lamang akong mawala o mayroong umagaw sa akin sa kanya. Dumating ang oras na nagpasya na siyang lumipat na sa inuupahan kong bahay para raw lagi kaming magkasama araw at gabi. Noong unay natuwa ako dahil akala ko ay mas mapapadali ang buhay namin. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na parang nawawala na ako ng hininga sa sobrang pagbabantay niya. Hindi na siya natutulog ng maayos kay istorya. Minsan, nagigising ako sa gitna ng gabi at nakikita ko siyang nakaupo lamang sa tabi ko. Pinagmamasdan ang mukha ko habang ako'y natutulog. Wala siyang kibo, basta't nakatitig lamang siya sa akin na parang mayroong binabantayang kayamanan. Doon ko na naisip kay istorya na baka sumobra na ang talab ng damong ibinigay ng matanda. Ang gusto ko lang naman ay mahalin niya ako, pero ang nakuha ko ay isang babaeng parang nawawala sa kanyang sarili kapag hindi ako nakikita. At sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pagmamahal ay parang nagiging isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa akin. Kay istorya, akala ko noong una yung pagkakaroon ng girlfriend na kasing ganda ni Elaine ang siyang sagot sa lahat ng hiling ko. Pero nagkamali pala ako. Habang tumatagal ang kanyang pagmamahal ay unti-unting naging parang tanikala na sumasakal sa leeg ko. Sobra na ang kanyang pagiging selosa sa lahat ito ng babaeng nakakausap ko. Kahit nga yung matandang tendera sa tapat ng bahay namin na binilhan ko lamang ng itlog at mantika, pinagseselosa na niya. Isang beses nga'y nagpasalamat lamang ako sa tendera dahil ibinalik niya ang sukli kong kulang. Pero pagtalikod ko, nakita ko si Elaine na nanlilisik ang mga mata. Bigla siyang nagwala at nagsisigaw sa gitna ng kalsada. Pilit akong hinihila pa uwi habang ipinapahiya ako sa harap ng mga kapitbahay. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga gamit ko para sa shift kinabukasan, tumunog ang cellphone ko.
May nag-text na babaeng katrabaho ko sa factory. Nagtatanong lang naman tungkol sa bagong schedule namin dahil may pagbabago daw sa production line. Hindi ko pa man nahahawakan ang telepono ko. Mabilis na nahablot ni Alain ang cellphone. At pagkabasa niya sa mensahe, bigla niya akong sinampal ng napakalakas. "Sino to? Bakit ka tinetext ng ganitong oras?" Ang sigaw niya sa akin. Sinubukan kong magpaliwanag ng tungkol iyon sa trabaho pero hindi siya nakikinig. Sinabihan niya ako na wala akong utang na loob sa kanya pagkatapos ang lahat ng pag-aalagang ginagawa niya para sa akin. Ang nakakatakot pa rito kay istorya, pagkatapos niyang magalit at manakit, bigla siyang luluhod sa harap ko. Iiyak siya ng napakalakas habang humihingi ng tawad. Yayakapin ang mga binti ko at sasabihing hinding-hindi niya kayang mawala ako. Ang kanya mga mood swings ay naging mas madalas at mas nakakatakot na talaga. Tila hindi na siya ang Alain na masayahin at palangiti na nakilala ko noong una sa factory. Umabot na sa punto na hindi lamang sampal ang natatanggap ko kapag nagagalit siya dahil sa selos. Minsan kapag hindi ko siya agad nasasagot o kapag nahuhuli ako ng uwi ng 5 minuto, kinakalmot niya ang mukha ko. Maraming beses na pumasok ako sa warehouse na mayroong mga gasgas sa pisngi at noo. At ang palagi ko lamang dinadahilan sa mga katrabaho ko, nakalmot ako ng pusa. May mga araw din na kapag sobrang galit siya, itatapon niya ang lahat ng gamit ko sa labas ng bahay. Ang mga damit ko, sapatos, pati na rin yung mga gamit ko sa trabaho. Nakakalat ang mga ito sa kalsada habang isinisigaw niya na lolokohin ko lamang din daw siya. Noong isang hapon, nagpapahinga kami sa sala at may tumawag na pinsan kong lalaki sa telepono. Nagbiro yung pinsan ko tungkol sa mga kabataan namin kaya naman napatawa ako ng malakas. Biglaan na lamang tumayo si Alain. Kinuha ang gunting sa mesa at muntik na niya akong saksakin. Buti na lamang at mabilis kong nahawakan ang braso niya. Nakita ko ang kanyang mga mata na may isang dilaw na kulay at dilim na hindi ko maipaliwanag. Wala siyang emosyon habang sinusubukan niyang ituloy ang pananaksak. Tila ba may ibang nilalang na kumokontrol sa kanyang katawan sa mga sandaling iyon. Kalahating taon na kami nagsasama pero pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang madilim na kulungan. Wala na akong kaibigan. Hindi na rin ako nakakausap ni nanay sa probinsya dahil lagi niyang binabantayan ang bawat pagtawag ko. Gusto ko na makipaghiwalay pero tuwing babanggitin ko ang mga salitang ayoko na, natatakot ako sa kung ano ang maaari niyang gawin sa akin o sa kanyang sarili. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na talaga kaya. Naglakas loob akong sabihin kay Alain na kailangan na namin magtapos dahil hindi na masaya ang aming pagsasama at pareho na kaming nasasaktan. Sa halip na sumagot o makipagtalo, tumakbo siya sa may kusina. Nakarinig ako ng kalansing na mga gamit. Paglabas ko'y nakita ko siyang hawak ang isang matalim na kutsilyo habang humahagulgol. Sa harap ko mismo kay istorya, habang nakatitig ng diretso sa aking mga mata, walang sabi-sabi niyang nilaslas ang kanyang pulso. Nanigas ako sa takot at shock. Nakita ko kung paanong dumanag ang dugo sa aming puting sahig. Mabilis ko siyang binuhad at dinala sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa biyahe kami, nakasandal siya sa balikat ko. Sobrang putla na niya pero bumubulong pa rin siya. Ang sabi niya, "Dustin, hindi kita papayagang umalis. Akin ka lang." Pagbalik ko sa bahay mula sa ospital ng gabing iyon, habang nililinis ko ang dugo sa may sahig, bigla ko naalala ang gayumang ibinigay ng matandang manghuhula sa plaza. Alam ko sa loob ko na ang lahat ng kaguluhang ito, ang pagbabago ng ugali ni Alain ay dahil sa boteng iyon. Dali-dali kong hinalughog ang cabinet sa kwarto at nahanap ko ang maliit na bote
na may lamang damo na itinago ko noon. Nagulantang ako kay istorya. Dahil lang tiningnan ko ang loob ng bote, wala na yung damo. Puno na ito ng mga nangingisay na mga uod na kulay itim, kahit na siguradong nakasara naman ang takip nito at wala itong butas. Sa sobrang pandidiri at takot, agad kong itinapon ang bote sa malayo, doon sa bakanting lote sa likod ng bahay. Kinabukasan ay pumunta ako sa plaza para hanapin ang matandang nakita ko noon. Gusto kong itanong kung paanong ititigil ang sumpa. Pero pagdating ko roon, wala na ang pwesto niya sa ilalim ng puno. Nagtanong-tanong ako sa mga nagtitinda ng mani at balut doon pero wala ni isa sa kanila ang nakakilala o nakakakita sa matandang tinutukoy ko. Ang sabi nila, matagal naman daw na walang pwesto na manghuhula sa lugar na iyon. Sa madaling salita kay istorya, nakalabas na rin si Alain sa ospital pagkatapos ng ilang araw. Pero imbes na magbago o maging maayos ang lahat, naging mas malala ang kanyang pagbabantay sa akin. Hindi na siya pumasok sa trabaho. Nag-resign na siya nang hindi ko alam. Nakatambay lamang siya sa pintuan ng bahay namin buong araw. Naghihintay sa bawat pag-uwi ko galing sa warehouse. Isang gabi nga ay hindi ko na talaga nakayanan ng sobrang pananakal ni Alain sa akin. Punong-puno na ako sa lahat ng pagsiselos niya, sa lahat ng kanyang pagbabantay at sa lahat ng pisikal na pananakit na nararanasan ko araw-araw. Nagkaroon kami ng pinakamalalang away ng gabing iyon. Sa tindi ng galit ko, hindi ko na napigilan ang bibig ko. Isinigaw ko sa kanya na hindi ko na siya mahal, na pinilit ko lamang ang lahat dahil sa gayumang ibinigay sa akin ng matanda sa may plaza. Sinabi ko sa kanya na ang lahat ng nararamdaman ko ay peke at gusto ko na siyang umalis sa buhay ko. Bigla siyang tumigil sa pagsigaw kay istorya. Tinitigan niya ako ng napakatagal. Yung titig na parang ngayon lamang pumasok sa isip niya ang buong katotohanan. Pagkatapos noon ay tumalikod siya at dahan-dahang pumasok sa aming kwarto nang hindi nagsasalita. Mas nakakatakot ang pananahimik niya kaysa sa kanyang pagwawala kanina. Akala ko'y susuko na siya at iiwan na niya ako. Iniwan ko siya sa kwarto at nagpa siya ako matulog na lamang sa may sala. Umaasa na pagdating ng bukas, magiging mas maayos na ang aming pag-uusap at tuluyan na kami maghihiwalay ng mapayapa. Pero nang gabing iyon na rin pala ang magiging huling pagkakataon na marinig ko ang kanyang paghinga sa loob ng bahay na iyon. Madaling araw na nung magising ako dahil sa isang kakaibang tunog. Tunog ng pagkiskis ng silya sa loob ng kwarto namin. Parang may inililipat na gamit. Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Umaasang gising na si Alain at nag-aayos ng mga gamit niya para umalis. Pero pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang pinakamalalang senaryo na hindi ko na mabubura sa isip ko. Nakita ko ang katawan ni Alain na nakabitin sa gitna ng kwarto gamit ang isang makapal na lubid na nakatali sa ceiling fan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat at nakatingin ng diretso sa pinto. Diretso sa akin. Tila may gusto siyang sabihin sa akin sa huling pagkakataon bago siya tuluyang nawala ng hininga. Sumigaw ako ng napakalakas at sinubukan kong ibaba ang kanyang katawan. Pero huli na ang lahat. Wala na siyang buhay at malamig na ang kanyang mga kamay. Sa kanyang paanan, nakita ko ang isang peraso ng papel. Dinampot ko ito at nakita ko ang pangalan ko. Dustin. Nakasulat ito ng paulit-ulit hanggang sa maging puro itim na ang buong papel sa dami ng tinta. 5 taon na nakalipas mula nang mangyari ang trahedyang iyon kay istorya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinatatahimik ng alaala ni Alain. Gabi-gabi ako nagigising dahil sa tunog ng isang babaeng humahagulgol sa loob ng aking kwarto. Kahit na alam kong ako lamang naman
ang tao sa bahay. Nararamdaman ko ang paglamig ng paligid tuwing 3:00 na madaling araw. At palagi ako nakakaranas ng matinding bigat sa aking dibdib na para bang may nakapatong sa akin habang natutulog ako. Minsan sa refleksyon sa may salamin, tuwing ako'y naghihilamos, nakikita ko si Elaine na nakatayo sa aking likuran. Hawak pa rin ang lubid na kumitil sa kanyang buhay. Alam ko na ang bawat bangungot ko ay kabayaran sa ginawa kong panlilinlang gamit ang gayumang iyon. Ang babaeng pinapangarap ko noon ay naging multo na ngayon at hindi ako hinahayaang maging masaya sa piling ng iba. At sana sa pagsulat kong ito, mabawasan ang bigat na aking nararamdaman nang dahil sa pagkamatay ni Elaine. Gumagalang Dustin. Dustin, mabigat ang iyong pinagdadaanan at ramdam ko ang tindi ng pagsisisi sa bawat salitang isinulat mo. Ang iyong kwento ay isang malakas at matinding paalala sa ating lahat na ang pag-ibig hindi dapat idinadaan sa madidilim na paraan kagaya na lamang ng gayuma o anumang uri ng panlilinlang. Ang tunay na pag-ibig ay kusang dumarating at hindi ito ipinipilit. Dahil ang anumang bagay na sinimulan sa hindi tamang paraan ay madalas na nagtatapos sa isang trahedya. Sa ating mga taga-subaybay at kaistorya, magsilbi itong aral na ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na pananagutan. Bagamat hindi na maibabalik ang buhay ni Elaine, Dustin, ang pagkilala mo sa iyong pagkakamali at ang taus-pusong paghingi ng tawad, unang hakbang ito para sa iyong paghilom. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng dilim ng tuluyan. Ipagpatuloy mo ang pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Elaine at para na rin ito sa iyong sariling kaligtasan. Sa huli, ang tunay na kapatawaran ay nagsisimula rin sa pagtanggap sa iyong sariling pagkakamali at paggawa ng tama mula sa aral ng iyong mga nakaraan.